After few years, mawawala yun di ba? Wala na. Kasi pag nagkaanak kayo, ang focus ninyo yung bata. Umiyak ng dugo yung asawa ko, pero that's why wala akong masabi. Yeah. I mean, you gone through phases of life, di ba? So, hindi natin alam. Siyempre, mag-aasawa ng mga yan. Ito na, oo. Next thing you know, apo na. Oo, ito na. Di ba? Andun ka na sa stage niya, malapit na sa apo na. Wala pang asawa eh. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our episode 24 of Bahay Pinoy sa Tate. Hello Alvin. Hello ate, how are you? Happy New Year. Happy New Year ulit. Ginagawa mo ba yung mga ano natin? Oo na, nag-umpisa na ako. Nakita ko nga mukhang nag-work na. Gumigising na ako ng maaga. Pa-treadmill. Let's do it. Let's continue. Pinupush ko rin siya guys. Kaya, you know. Yes. I just want to be really healthy for 2024. Let's do it. And so far everything's good. Ano naman ng hindi ka na nagbe-vape? Hindi. Excuse me. Napaano tuloy ako. Actually, honestly, to be honest with you, parang nag-slow down na ako ng konti. Okay, that's good. Ganun naman talaga when you're trying gradually to lang, get rid of something. Kasi mabibigla ka, mag-withdrawals ka. Sana by pagpasok ng February, that would be my Valentine's gift sa asawa ko. Mag-chew ka na lang kasi ng gum. Naku, siguro tumuntuwa yung asawa ko sa Valentine's. Mahal, hindi na ako nagbe-vape. Kasi tagal niya na akong matagal niya na akong... Oo nga. Ano ba yan, Albino? Naamoy ko na naman yan. Yeah. Ano ba yung amoy ba yan? Wala naman, parang may flavor siya eh. Yung like fruity flavor? Oo, parang gano'n. Pero alam mo naman kasi si Mrs. kasi RN, di ba? Parang every time she sees me, pagka, or a nurse, pag nakikita niya akong parang, pinapatay mo na yung sarili mo. Oo nga. Dapat talaga. I mean, kailangan alisin ang mga masasamang bisyo. Pero minsan sinasabi ko, alam mo, minsan gusto ko lang naman makita yung lambing mo eh. Parang gumagano na. Ganun na sinasabi mo. Palusot. Para hindi ka pagalitan. Sige, speaking of that, kasi lumalapit na ang Valentine's Araw ng mga Day. puso. Yes, Ano bang, how long have you been married na ba? 26 years na. 26? Okay. Ako naman, going 32. 32. Wow, matanda na kami. Sus, Mariosep. Teka muna, ilang taon ka ba doon nag-asawa? Maaga kami nag-asawa eh. Ilang taon? Mga 19 eh. 19? Mag-20, parang gano'n eh. Okay. I was 19 and my husband was 21. Bakit ba nung mga 90s ang aaga mag-asawa? Ewan ko ba, ano ba? Hindi ko alam. Siguro yung generation na lang siguro namin yun. We wanna try it right away. Hindi ko alam. Pero hindi, bakit yung generation ngayon ang tatagal mag-asawa? I think, yun nga, di ba? Bakit? I guess, everybody is, mahirap sabihin, pero I feel like, mas marami silang gustong makamit sa buhay. Tsaka wala ning tradition na parang pagka ano ka na by 20, 'di ba sa mga babae noon dapat by 23, 25 kasal ka na, parang ganoon? Hindi naman. I mean, it's just more like kasi 'di ba pag babae, kailangan kapag over 35, marami ng mga maternity test na ginagawa. Kasi nga kapag medyo may edad na, mahirap na. May mga complications na, or yung bata pwedeng magkaroon ng Down syndrome, or kung ano-anong mga ano man dyan. Kasi hindi na as healthy yung egg cell siguro. Tama naman yun. Yeah, yung egg, hindi na as healthy like before. So parang today's parang ang mga nakikita ko sa mga nagpapakasal ngayon, parang by 35s, mga 35, 36. Ako naman ang gusto ko, I mean, sa lalaki, walang expiration. Kasi kahit nga si Lolo, pwede po Laban! Laban! Diba? Yung babayang mahirap, may expiration. Ganun pala yun. Yes, kaya I guess, I mean, mga 30, basta bago sila mag-35, kailangan mag-anak na mag-anak sila. Oo nga. So, yes. Tama naman yun. I mean, unless they're really healthy or anything. Pero, I mean, yung prime talaga is mid-20s. Tama. Oo nga. Kasi at that time, very healthy ka pa. You're malakas ka pa. Peak.
Tapos kapag makulit yung anak mo, masusundan mo. Oo, makakapag Kahit ka pa, akala mo pa yung physical na Yes. na kasi pag matanda ka na, iba ng energy mo, di ba? Di ba? Pero siyempre, maski matanda na kami, yung pag-ibig ko, pa rin. Naks naman. So, sorry, Joseph. Cheers tayo dyan. Happy Valentine's, man. Hindi. Ganun naman. Sa mag-asawa naman, as everybody know, may mga phases talaga. Sobra. Kaya nga, syempre, sa pagbagong kasal, honeymoon phase, di ba? Talagang sabik na sabik kayo sa isa't isa. You can't get enough, ganon. Kaalis-alis mo lang, namimiss mo na siya, gano'n. You go through that phase, diba? Masarap. Alam nyo, ako, kasi nagsimula kami, hindi naman madali, mahirap. Pero ang sarap pagka nandito na kami sa edad na to na going back ba? Oo nga, yung parang yung marami kayong pinagdaanan. Sobrang daming pinagdaanan. Sa hirap at ginhawa. Yeah, yun. Grabe, parang ito yung, I wouldn't trade it to anything else. Oo nga, kasi of course, sa una, syempre, exciting, di ba? Pero, after few years, mawawala yun di ba? Wala na. Kasi pag nagkaanak kayo, ang focus ninyo, yung bata, di ba? Career bata at the same time, di ba? Oo nga. Or minsan, kapag bata, syempre, hindi mo na masyado nabibigyan ng pansin yung mister mo, Kaya nga, di ba, tinuturo sa atin yan? Di ba may 5 languages of love? Ano yun? Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun. I wanna know this. There's actually 5 language of love. There's a book that actually tells you one is language of, yung sa words, kung word of affirmation. Number 2 is quality time. So if you wanna, spend quality time with your partner. Third is gifts. May mga iba dyan na, gustong regalo, ganun. Fourth is, ano ba yung fourth? Naku, nakalimutan ko na. Di ba nag-a-attend kayo ng married sa church ninyo? Sa church? Ay, actually, yung Couple for Christ. I wanna go there, Sige, invite kita. Kasi actually, the next session will be March. And then there's another one in August. Pero 8 weeks yun, hindi ka pwedeng pumalya. So, with that, kasi merong parang marriage retreat na yung church ang magbabayad sa inyo. It's like an overnight. Tapos tuturuan kayo kung paano, how you could communicate with your spouse, diba? So, and yung tuturuan yung mga 5 languages of love na gano'n. So, kasi like, yung act of service, that's the fourth one. And then, forgot the last one. Pero like yung ikaw, what is for yourself, what you want to receive? What is your language of love? What is my language of love? Yung yung parang nafe-feel mo na, the fifth one is physical touch. Physical touch. Yeah, so among those 5, act of service, words of affirmation, gifts, physical touch, and then the last one is quality time. So among those 5, anong gusto mong laging nare-receive sa misis mo? Kasi as we grow, alam mo naman pag tumatanda, yung physical touch na yan nagfe-fade. Nagfe-fade yan Correct. Honestly, wala sa kategory, pero pag nakikita ko yung misis ko, ako, pag nakikita ko siyang nagluluto, pag nakikita ko siyang sinisilbihan niya ako. Act of service ang tawag dyan. Parang, tumataba yung puso mo. Doon ako na-in love. Sabrang, minsan niloloko ko talaga, grabe, ang sexy naman na nagluluto. Ganun, niloloko lang. Pero sa akin yun kasi, alam nyo guys, at the end of the day, companion talaga ang pinaka most important Yes, correct. Sino yung nandun sa'yo, day in, day out. Sobrang daming sa hirap at ginhawa, di ba? Ako, tayong dalawa alam naman sa business na paano tayo nag-grow. It's not easy, di ba? Ay, hindi talaga. Lalo na dito, mahirap magpalaki dito sa Amerika. At ang daming temptations. Sobrang daming temptations. Correct. And I guess, sa akin nga, like I said, marami kaming pinagdaanan, pero looking back, it's just, doon mo malalaman talaga, mahal ko tong taon to because of that. So yun ang gusto mong nare-receive, act of service. Ikaw naman, ano naman ang language of love mo sa I love giving her gift minsan. Gifts naman. It doesn't have to be pero
Something of everything. Yan. Tsaka as we grow old, parang gusto ko kasama yung drive mo naman ako dito. Dati, ayoko, busy ako, ikaw na mag-drive. Parang gusto ko na yung ginagawa ko sa kanya yun. Dinadrive ko siya, namamalengke kaming dalawa. Parang, that's good. Parang kasama ng quality time. Quality time. Ikaw naman, ate. Ako naman, yung kind of love na gusto kong ma-receive sa mister ko, yung gusto ko yung ganun din, act of service. Yes. Kasi I'm so busy. By the way, ako dyan saludo ko dyan kay Direk or kay Sir Charles. Talagang Charlie. Si Charlie pala. Sorry. Nakikita ko yung service na ginagawa niya rito kay Yes. Kasi I'm so busy na minsan nakakalimutan ko ng kumain or minsan, make sure na malinis yung kotse kasi alam niyang, I'm gonna show homes to clients. Tapos, everything and anything. Kasi dahil nga sa sobrang busy ko, so siya na ang parang nagpupuno yung mga things na hindi ko na magampanan. Okay? And I really like that, especially with the kids kasi hindi siya very, how do we call it, words of affirmation, pero nakikita mo talaga sa gawa. Di ba maraming nagsasabing, puro naman salita, wala naman sa gawa. Ganun siya. And I really like that. Pero ako naman, yung binibigay ko naman sa kanya is yung quality time. Kaya nga I like taking vacations kasi yun lang yung time na talagang I get to spend time na talagang tutok ako sa kanya na alam naman ng kliyente hindi nila ako matawagan kasi I'm out of the country. Or sporadic lang yung contact nila sa akin. So I like spending time with my husband. And I think that's right kasi ito na sa moment na tayo na hey, let's just face it. We don't have all the time in the world anymore, diba? So let's spend yun. Yeah. At saka yung yung physical touch kasi yung mister ko, gusto ko siyang ginahag. Talaga? Ang init-init kasi ng katawan niya. Talaga? Oo nga eh. I love hugs and kisses. Gusto ko makita yung mga old pictures ninyo nung bata kayo. Makikita mo. One of these days. Yun nga ang gusto ng mister ko sa akin kasi masyado daw akong malambing. Talaga? Yes, oo. Malambing Direct. Hindi. I mean, that's, between... Mrs. ko hindi malambing. Hindi malambing. Iba hindi naman malambing, yung niya. Ano siya, Ilongga siya, pero magsalita malambing. Pero, I don't know, maybe it's just, pero, I know, hindi siya mag-aano malambing, pero okay lang. At saka gusto ko palagi yung matutulog na kami sa gabi. Sabi, mahal, halika na, tulog na tayo. Hindi ako makatulog pag di ko siya katabi. Hindi nangyayari talaga yun, Ano ba yan? Actually, totoo kaya yan? Totoo yun. Ako, ito so totoo to, talagang totoo yan kasi ako, alam mo naman, ang shift ng asawa ko gabi minsan, di ba? Kaya sabi ko, pasok ko ba? Mag-call in ka na, cancel ka. Hindi na naman ako makakatulog. Totoo yun kasi, I guess your body chemistry, pag magkatabi kayo, then pag... Hindi kasi nga, di ba nga, sabi nila, pag kinakasal ka raw, you become one. Tama. Kaya nga kapag wala yung partner mo, parang... Like when I go on a business trip, wala si Charlie, gising ako ng gising every hour kasi hindi ako sanay na hindi ko siya katabi. Wala kang kasama, pag gising mo, coffee tayo. Di ba? Magkatabi kayo. Oo nga eh. Di ba? So I mean, it's, for everyone that been married for so long, I mean, that is one thing for sure. Yeah. Hindi lang kami ni Alvin ang nakaka-experience. Marami yan. Diba? And kaya lang naman natin pinag-uusapan to kasi at the end of the day, isa sa mga importante yan talaga, sino ba talaga yung makakasama mo when it's time? Oo nga. At saka yung sabi nga nila, yung panghabang buhay. Diba? Kasi in all relationship, hindi naman lahat roses and di naman and talaga. chocolates or violets or whatever that is. Kasi alam naman natin na marami kayong pagdadaanan. Totoo diba? Yan. Totoo yan. Pero at the end of the day, you're gonna have to choose, love. Na mamahalin ko ba itong taong to dahil mabait siya sa akin o mamahalin ko siya dahil kahit salbahe siya sa akin. Oo nga. Diba? Think about it. Kasi di ba nga yung teaching sa atin, di ba si Christ, di ba? I didn't mean to be religious or anything. No, let's talk about it. Yeah, kasi, I mean, kahit na makasalanan tayo or salbahe tayo sa Kanya, tama. Mahal pa rin niya tayo. Totoo yan. So, same thing siguro sa mga asawa natin.
Kasi there are times na parang inis sila sa'yo o buwisit sila sa'yo or wala nang spark or anything. Pero I've seen it day in, day out for the last 32 years na dumadaan lang siya. Bumabalik din. Dadaan lang yung time na ganun na mawawala yung interest mo. Pero at the end of the day, siya pa rin pipiliin mo kasi babalik at babalik. Kasi yun siya talaga yung other half mo. Marirealize mo yun eh. Hindi kasi, think about it. You got married at the age of 19. Diba? So you gone through phases of life. Diba? Diba? Umiyak ng dugo yung asawa ko pero that's why wala akong masabi. Yeah. I mean, you gone through phases of life. Diba? So I mean, hindi lang naman ang pagmamahal is like what we call is mahal lang kita kasi mahal mo ko. Diba? So kailangan mahal mo siya yung lahat ng mga kakulangan niya. Yun na yun eh. So kaya nga 'di ba sabi nila ang marriage daw parang anong tawag dito? Yung can you survive or can you actually tolerate? Oo nga eh. Diba? Imagine, Pero again, I can't speak for everyone kasi everybody has, extreme extenuating circumstances na yung iba nananakit na, yun naman ang pagka nandun na sa point na yun, syempre, you have nothing to do but to I mean, I guess, you pray for them na lang na sana ma-heal sila o ma-touch sila. Itong isang, very touchy to pero I'm gonna say it, what about yung nag-i-stay lang sa marriage because dahil sa mga bata? It happens. Diba? Pero, I mean... Tama ba yun? Tama. Well, the thing is, I mean, we can't speak for everyone. Tama. But I'm just saying, since we're... I mean, your own opinion. Ano yung mo? I mean... Okay, personal opinion lang to. Okay. Nothing, Yeah, nothing. Kanya-kanya lang naman tayong pananaw. I mean, and I don't want to judge anyone. Yeah, okay? Correct. So, for me, nag-i-stay is because... it's the right thing to do. And then also to pray na bumalik yung spark at pag-ibig. Pwede. Yes, kasi maybe yung other person may pinagdadaanan lang. Yeah. Na parang bagyo. Yeah. Ganon. Yeah. And then once they get through that, and then the other person will actually gonna see you and realize that, oh my God, nagtiis siya sa akin. Hanggang bumalik ako sa senses ko. Nangyari sa akin yan. Yeah. And then with that, your spouse will actually respect you more. Na talagang nagstay siya sa iyo. Diba? So, I mean, with that, I mean, yun lang. Just pray na sana, maayos at maliwanagan at matouch yung isip niya. Ganon. So, I mean, again, ako naniniwala ako doon kasi bakit? Yun ang nangyari sa akin. Ha? Hindi naman. Nangyari sa iyan? Hindi naman kasi, alam mo naman yung dating asawa ko, gusto na kitang hiwalayan. Anong dating asawa mo? Hindi, dating asawa. Sorry, yung asawa ko pala. Dating pinag-usap, dating niya sinasabi sa akin, hiwalayan na kita dahil kundi lang sa mga anak na yun. Parang ganun, palagi naman sinasabi. Lagi, di ba? Pero anyway, mahirap din sabihin eh. Tama rin naman sa Ate Elizabeth depending on the circumstances, di ba? Pero yes, it could happen, di ba? Tsaka there's always may pag-asa maski pa. Correct, oo nga. Kaya nga importante, Alvin, para hindi kayo humantong sa ganun, na nasa cold stage, kailangan kayong mga mister, dinedate ninyo mga misis ninyo. Uminom ka muna ng tubig. Naubo ako dun Ano ba yan? Bakit? Dinedate naman namin Anong dinedate namin? Dinedate mo ba? Oo, nagpupunta kami sa Costco. Meron kaming hotdog night sa Costco. Hindi, nag-date naman kami. Ano ba naman yan? Hindi date ang Costco. You have to prepare. You have to prepare something nice. Hindi kasi ganito kasi si wifey kasi more just like, she likes to kind of like cuddle up in a couch, watch movie. Yan. Gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Yung mga yun yung mga interest niya. So, quality time yan, di ba? So, but yeah, I love dating. Yeah. Pero, hindi. Nag-ano ka ba nagpa-plan ka ba, nice dinner or maybe go for a hike or go picnic? Yeah, we do. Ganon. Yung mister ko, hindi kasi romantiko. Hindi siya romantic. Mas romantic ako sa kanya. Nako. Kaya pag may gusto kung may gusto akong gawin, sabihin ko, mahal, tingnan mo to, ang ganda
Kailangan magparinig ka. Oo, naghihint-hint na ako. Tapos yun, makukuha niya na yung hint na, ito na, nagpaparinig na, ganun. Nakakatuwa kasi, like, marami ka talaga makikilalang couples na ikita mo talaga yung di ba, nakikita mo kung paano sila minsan talagang kung paano sila magsalita sa isa't isa, pero nagmamahalan sila, pero nakikita mo parang nag-aaway minsan, pero kala mo aso't pusa, pero ganun lang talaga sila, di ba? No? Oo nga. Mas ganun din, sa wife ko ganun din kami, pero alam mo, yun yung relasyon di ba? Oo nga, kasi ano pa itatago mo, 32 years na kayo. I mean, kung bago pa lang kayo, syempre, malambing syempre, hindi mo pa pwede ipakita yung tunay na colors mo. Wala na It's funny, di ba? Pag tinitignan mo, when as we grow old, di ba? Nakikita na natin yung everything changes talaga. Nagbabago talaga yung mga pananaw. Hindi. At saka lalo na pag nagkaanak kayo. Kasi parang ang focus nyo sa anak minsan parang napapabayaan mo na yung spouse mo kasi lahat ng focus sa bata, di ba? And those are, totoo naman talaga, nangyayari talaga yun talaga. And it's very demanding to, raise a family. Lalo na dito sa US. Kasi besides just raising your family, yung career mo pa kasi, having one income household is not enough. So kailangan talaga pareho kayo magtrabaho. Hirap talaga. Tapos magbe-babysit pa, puyat ka pa. Grabe. Change ng diaper, pick up ng mga bata sa school, pick up, drop off. Tapos yung mga children's activities, swimming, karate, soccer. So what's the formula kung bakit nagtagal? Ano yung from the nutshell, if there's one formula na kung bakit nagtagal, ano yun? I think yung commitment. Na committed ka talaga. Yeah, there's no other choice. Itong pinili mo sa buhay. Di ba? And both of you, yung tatahakig yung buhay through ups and downs. Di ba? Kinasal ba kayo sa simbahan natin? Oo naman. Siyempre, St. Patrick's in San Francisco. Yes. Doon ako nagsisimba noon. Katapat ng Moscone Center. Beautiful church by the way. I mean, we used to live in San Francisco. And then my family are in San Francisco. And even my husband. Kaya doon kami. Doon kayo. Importante, sa mag-asawa talaga na you go through that phases of life. Diba? And at the end of the day, pray ka lang na, na i-bless yung marriage ninyo at, na make you strong at pagdaanan kung ano man yung pagdaanan. Kasi, guys, after the kids are gone, like me and my husband, we're in the stage na parang empty nester na kami. What's next, diba? Parang tapos. Para bang, okay, ang anak-anakan na lang namin si Pinky, yung golden doodle na aso. Parang, ito na ba yung ending natin? Parang ganun, di ba? Di ba? Parang, okay, ano nang gagawin natin? Magtititigan na lang. Ganun. Diba? Hindi, I mean, now we could focus more on the business. Ganun. Pero syempre, namimiss mo rin yung mga bata. Like, I got really happy last Christmas kasi my younger son is home and then my older son, came for Christmas. So, kumpleto kami. Di ba? Sarap. So, gayon, di natin alam. Siyempre, mag-aasawa na yung mga yan. Ito na, Next thing you know, apo na. Ito na. Diba? Nandun ka na sa stage na, malapit na sa apo na. Wala pang asawa Malapit na yan. Anyway, saka importante rin talaga ako Ito, late lang naman nangyari sa akin to. Ilang taon na yung panganay mo? 24 na ay may girlfriend na. Meron na rin, oo. Seryoso na ba? Mukhang mag-aasawa na? Inaano ko na nga ginaganon ko na, ano ba? Pero tulad ng sinabi mo, mga generation ngayon, yung mga medyo sila they like to wait a little bit, they want to be, I think they want to be successful muna, they want to secure that, future muna. Hindi, bakit tayo? I mean, we didn't care. We didn't care if we have a future, basta ikaw ang mapapangasawa ko habang buhay. Kasi iba nga yung pag-iisip, basta magkasama tayo, we can conquer everything. Ganun di ba? Oo nga, bakit ganun? Ewan ko, di ba? Ngayon, iba na kailangan, dapat professional, successful muna sila bago sila to move on to another stage of life or marriage, di ba? Kasal na sila pero anak ng susunod, di ba? Yeah, nga. At saka parang yung order, di ba, parang iba. Hindi mo napansin. Yung sometimes, di ba, kasi sa atin, papakasal muna. Dati anak muna, kasal. Dati Hindi ka, di ba? Hindi. Teka muna. We're talking about like the
traditional way. Di ba? Di ba marami dati? Teka muna. So una muna, di magliligawan, magsyota, boyfriend, girlfriend. Siyempre, Tapos magpapakasal. Tapos bibili ng bahay. Tapos mag-aanak. Yun. Diba? Yeah. Okay, tapos magpapamilya. Yan na. Pero ngayon, parang they're all over the place. They're like... Di ba? Bakit ganun? Kasi I have clients na hindi pa mag-asawa pero bumibili na ng bahay. Mag-boyfriend, girlfriends pa lang. Yung iba naman, may anak muna bago nagpakasal. So it's like, I think the generation really evolved. Yeah, iba. Parang success, securing muna bago commitment, and then anak, parang ganun. They don't even want to move really fast, diba? I mean, I even heard some of yung mga kabataan ngayon na ano ba yan? Girlfriend mo ba yan? O ano ba yan? Or live-in partner? Hindi, teka muna nga. Ito. Ano ba yan? Girlfriend mo ba yan o what? No, we're just talking. Talking? How could that be talking? I mean, lagi ko na nakikita yung babae kasama na sa... Doon na natutulog. Yan, you could say that. Paano yun? Pwede ba yung talking na ganun? Oo nga Iba ganun din Ganun ang I guess yung kabataan ngayon. They don't wanna label. Kasi they don't wanna move fast. They don't wanna move fast. They just wanna... So, no more labels right now. Wala, parang walang labels nga Hindi, so that kapag walang labels, pwede pa silang to date other women? Hindi naman siguro, pero it's just how they yung traditional way, parang hindi na yung the way it is right now. Parang sa kanila, well, we're together but not really committed. Parang ganon. Pero it doesn't mean that they don't have to, they mess around with somebody else. Kasi ako, 4 ang lalaki ko, di ba? So ano yan? Walang, just talking? Come on. Meron bang ayoko na magsalita. Okay. So okay lang. Okay lang. Parang as of now, ngayon, these days, parang pag sinabing we're just talking, parang automatic, they're understanding each other. Yeah, parang ganun, di ba? Pero okay lang sa'yo na may boyfriend, may girlfriend sila. Be honest with you, yung anak ko, yung pangalawa ko, at saka yung panganay ko, yung misis ko nga mas pabor. Ako pinapagalitan ko sila noon kasi dinadala na nila yung girlfriend nila, natutulog sa bahay. Ako pa yung nagagalit. Bakit ikaw lalaki anak mo? Ayun nga bakit nga? Ay baka makabuntis. Oo, yun ang ano ko. Ano pa yan? Pero yung misis ko naman, hindi, okay lang yan. Alvin, ba't kasi hindi mo turuan yung mga anak mong lalaki para hindi makabuntis? Hindi nga, alam naman nila. Alam na, okay, of course naman. Pero ayoko lang, siyempre, meron pa 2 bunso pa, di ba? Tingnan, good example naman. Oo nga, kasi nakikita nila yung kuya nila, di ba? Pero ano man I mean, at the end of the day, ganun lang talaga ako. Pero, dapat nga. Teka muna, what's your reasoning? Bakit ka nagkagalit? Sa mga sa mga brothers, little brothers nila. Bakit? Parang feel ko, masyado pang bata. Kasi malaking... they're setting bad example. Malaking gap kasi yung yung last ko, tsaka yung pangatlo ko. Ilang years ang gap? Siguro mga almost 5-6 years. Bata. 5-6 years, okay. Medyo bata pa and, I don't wanna set a, bad example sa kanila. Okay. Ako naman, ako ang nagagalit. Si Charlie naman nagkukonsente. Kasi sabi ko, yung sister ko, sabi niya, okay lang yan, lalaki naman ang anak mo, gano'n. At saka mas safe ko dito sa bahay. Anong gusto mo? Pupunta sa hindi delikado doon, gano'n. At mas malinis dito. Sabi ko, ha? Sa loob-loob ko naman, hindi pa dapat. Kasi, I mean, tama. Di ba? Pero wala tayong magagawa Hindi, nandyan na. Pero alam mo, kasi kung pipigilin mo, lalo namang totoo rin yung sinabi mo. I'd rather see them sa bahay, nandun sila, right? And then, nangyayari na, and then you become close na doon sa nila, partners nila. Nakikilatis mo. Nakikilatis mo na. Di ba? Bumababa, nagluluto ng sariling itlog. Meron na pala tayong bagong rito, Bagong cook. Nagluluto na. Hindi, maganda yun. At least nakikita mo kung domesticated yung magiging daughter-in-law mo. Naghuhugas na ng pinggan? Ayun, that's good.
Ang ayoko yung hindi mo nakikita na hindi marunong maghugas ng pinggan at hindi marunong magluto. Hindi naman na maganda. Ang mangyayari niyan, yung anak mong lalaki ang magluluto sa wife nila. Anyway, guys, nag-uusapan lang natin to. Kasi nga, I guess, Valentine's is coming na rin. Yeah. And we don't wanna offend anyone. I mean, chika-chika lang tayo dyan. Chika-chika lang kami ni Alvin dito. Alam ko kayong mag-asawa dyan, magpa-partners dyan, you probably have the same thing. So, hey, comments lang kayo dito ha, pag-usapan natin dyan, okay? Oo nga. And then we don't wanna be judgmental. Eksakto naman. Diba? I mean, this is our, personal opinion. Diba? Tama. Pero I mean, yung misis mo, ano naman ang reasoning niya? Na? Bakit okay lang na yung girlfriend nila nasa bahay niyo? Yun nga, sa feel niya parang, number one, wala namang mawawala, lalaki kasi yung mga anak natin, mga anak ko. Okay. And then at the same time, gusto na rin magkaapo, parang ganun. Grabe. Ganun ba tayo katanda? Hindi ako naman. It's not because gusto ko magkaapo. Paano? I mean, yung mister ko kasi he feels like at least susubaybayan niya yung anak niya. Oo. Yun ang yung reasoning niya. Yes. So anyway, okay, there you have it. Yes. I mean, it's kind of sensitive topic. Yes, it is. But again, this is just our own personal opinion. Lang, yes, a relationship. We'll talk about more Valentine's again. Yes, and of course, I mean, at the end of the day, we choose to love. Yes. Yun lang naman, di ba? So anyway, thank you for, tuning in to episode 24 of Bahay Pinoy sa Tate. By the way, until next time. Yeah, by the way, guys, kung meron kayong mga guests na gusto nyong marinig or whatever, or topics, let us know, okay? Feel free to comment. We'd love to go ahead and bring them to you and get some information or whatever you want, guys, what you want to talk about, okay? Yes, okay. And guys, thank you everyone again for tuning in to Bahay Pinoy sa Tate. Thank you.